Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos na chairperson ng Independent Commission for Infrastructure si dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. Iginiit ng Pangulo na hindi siya makikialam sa investigasyon ng komisyon at idinindi niyang wala silang sisinuhin para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan! Rafi, Connie, si retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang mamumuno sa Independent Commission on Infrastructure. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness and a good record of being able to find justice for those who have been victimized. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo niyan sa isang press conference na ipinatawag niya sa Malacanang. Nitong Sabado, nauna nang inanunsyo ng palasyo ang mga magiging miyembro ng komisyon, si dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Country Manager ng SGV na si Rosana Fajardo. Isinama si Baguio City Mayor Benamin Magalong bilang special advisor dahil ayon sa Pangulo, tiwala siya sa kakayahan ni Magalong bilang investigador pero hindi siya formal na isinama sa komisyon dahil hindi naman daw nito matalikuran ang kanyang tungkulin bilang Baguio City Mayor. Binigyan din ng Pangulo ang independence ng komisyon at matapos daw nitong mabuo ay hindi siya makikialam sa mga magiging hakbang nito. Katunayan, magaganap pa yung araw ang first meeting ng komisyon kung saan inaasahan pag-uusapan ang pag-oorganisa ng kanilang sekretariat, kung saan sila mag-oopisina at iba pa mga kailangan plansyahin detalye ng kanilang magiging trabaho. Nung nakausap ko sila, all of them are in agreement that we have to move very quickly and we have to get something done as quickly as possible. Hindi pwedeng mapanis lahat itong information na binigay ng taong bayan. Araw-araw daw magpupulong ang komisyon at nagkakaisa sa pananaw na dapat kumilos ng mabilis para mapanagot ang mga tinawag ng Pangulo na mga balasubas na nakinabang sa mga anomalya sa flood control projects. Hindi raw sa salita makikita ang independence ito, kundi sa gawa. At sinabing kahit pa sarili niyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez o kahit sinong kaalyado, mananagot kung mapatunayang sangkot dito. Wala pang reaksyon dito si Speaker Romualdez. Ipiniliwanag din ng Pangulo kung bakit mga infrastructure projects sa nakalipas sa 10 taon ang saklaw ng komisyon. Una, 10 taon daw kasi ang pagtatago ng records ng Commission on Audit o COA at pangalawa, kailangan daw malaman at matunton kung bakit nagkaganito ang sistema sa gobyerno at paano ito may sasaayos at matiyak na hindi na muling maulit. Kaugnay nito, sinabi rin ng Pangulo na kansilado na mga flood control projects sa pambansang budget para sa 2026. At anumang mga pondong naisilaan dito ilalaan sa inihandang menu ng Malacanang, partikular sa mga proyekto sa larangan ng edukasyon, agrikultura, kalusugan at iba pa. Sabi rin ng Pangulo sa proseso ng pagpapanagot sa mga sangkot, hindi sapat na may maparusahan at makulong, dapat din daw isaayos sa mga proyektong substandard o di kaya mga ghost project dahil yan naman ang kondisyon sa kontratang kanilang pinagkakitaan na. Natanong din ng Pangulo tungkol sa mga ginaganap at ikinakasang rally kontra katiwalian. Suportado niya raw ang mga ito basta panatilihing payapa. Karapatan daw ng bawat mamamayan na makialam at ipinahiwatig ang kanilang galit at hilingin sa mga kinaukulan na tiyaking tama ang paggamit ng pondo ng bayan. Since this has all been exposed to the general public, do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, yes, express it. You come, you make your feelings known. Rafi, Connie, matapos itong press conference ay nagtungo ang Pangulo sa Laguna at kasunod naman niya ay pupunta siya ng Batangas para sa iba pang mga aktibidad at mamaya may hiwalay naman siyang aktibidad sa lungsod ng Taguig.
Anya, sa kabila ng isinasagawa mga investigasyon tungkol sa mga katiwalaan sa mga proyektong pang-infrastruktura, ay nagpapatuloy naman daw ang trabaho sa gobyerno. Rafi, Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Isa pang mainit na balita, sinibak na rin sa pwesto ang 3 pang tauhan ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay pa rin po yan sa maanumalya umanong flood control projects. Yan ay sina dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, dating Construction Section Chief JP Mendoza at accountant na si Juanito Mendoza. Batay sa desisyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, perpetually disqualified o hindi na po pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno ang 3 naka-assign na sa DPWH Region 3 Regional Office. Nauna na rin silang sinampahan ng mga reklamong kriminal na graft, malversation at paglabag sa Government Procurement Act. Sinisikap pang kunin ang pahayag ni Hernandez, JP Mendoza at Juanito Mendoza kaugnay sa kanilang pagkakasibak. At kaugnay ng bagong buong Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa mga anomalya umano sa mga proyekto ng gobyerno, kausapin natin ang magsisilbing Special Advisor at Investigator ng komisyon na si Baguio Mayor Benjamin Magalong. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi. Magandang tanghali po sa ating mga listeners. Apo, ngayon pong nabuo na itong Independent Commission na inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano po yung susunod nyo hakbang? Lalo't may mga nangihibok na kailangan nyo magbitiw bilang Baguio Mayor. Ano pong reaction nyo rito? Well, alam mo, Rafi, hindi ko kailangan magbitiw bilang Mayor ng Baguio kasi hindi naman ako commissioner. Advisor lang ako, kaya I submit myself to the decision of the commission. Mm-hmm. And another is, magkukonvene pa lang yung commission. So doon mabibigyan kami ng mga guidance kung ano mga dapat gawin. Ulitin ko, advisor lang po ako. Opo. Ano po masasabi nyo sa mga pinili ng Pangulo na maging bahagi nitong Independent Commission? And knowing their personality, at the same time, their background, talagang very credible sila, reputable, and I believe with their track record, talagang mabibigyan talaga ng credibilidad yung gagawin nilang investigation. Mm-hmm. Ano po bang particular na magiging tungkulin po ninyo bilang Special Advisor at Investigator dito po sa Independent Commission? Well, kung hihingin lang naman nila yung advice sa akin, saan ako magbibigay ng advice, ano? Pwede rin ako magbigay ng facilitated advice pagdating sa investigation. Kasi nagkaroon naman ako na experience kung paano mag-imbestiga ng mga malalaking kaso. Kaya hintayin ko na lang sa kanila siguro kung pag nag-convene, alamin ko sa kanila kung ano yung mga kailangan nila sa akin. May mga impormasyon pa po ba kayo na pwedeng ipasa dito po sa Independent Commission? Meron naman. Marami naman kami natanggap na bilang membro ng Mayor's Good Governance. Na at the same time, as Mayor of the City of Baguio, marami na rin sa akin nagpadala sa akin ng mga impormasyon at iba-ibang mga complaints na rin. Mm-hmm. Kaya marami na rin ako ipapasa sa kanila at tuloy-tuloy rin ang aming pagtanggap ng iba't ibang mga complaints pa sa iba-ibang mga local government units. Ang utos po kasi ng Pangulo, ang utos po kasi ng Pangulo dapat madaliin ito. Kung kayo po tatanungin gaano po dapat kabilis para bago makapaglabas ng resulta itong commission ito at makapag-file ng mga kaso. Well, ang investigasyon talagang pangmatagalan yan, ano? Pero kailangan we have to hit the ground running at dapat siguro every week meron kami kinakasuhan. Mga ganon, ano? Kasi nga, yun ang guidance ng ating Pangulo na dapat merong talagang result. Pero kung sasabihin niyo kung matatapos ba ito kaagad, ng 1 taon, 2 taon, sa aking palagay bilang dating nag-imbestiga ng mga malalaking kaso pagdating sa infrastructure, talagang matagal yan. Maraming lugar kasi naapektado. Mm-hmm. At napakalawak ng korupsyon na nangyari. Ang sinasabi niyo po, pwedeng tumagal ito ng taon bago tayo makakita ng kakasuhan or kumbaga utay-utay, may mga makakasuhan at tuloy-tuloy pa rin yung investigasyon? Ay, meron na kagad makakasuhan. Ang ibig ko sabihin, meron na kagad mga makakasuhan. Mm-hmm. Sa pagkakabuo po ng ICI, ibig po sabihin nito ay tuloy ng ihinto. Kung kayo pong tatanungin, dapat bang ihinto na yung mga pagdinig sa manumalyang flood control or makakatulong pa po itong mga pagdinig na ito sa Kamara?
Well, hindi ako pwedeng magsalita tungkol dyan, Rafi, kasi nasa komisyon na yan. Yung decision na yan. Okay. Ano po magiging priority list ng komisyon kung meron man, kaugnay dito sa mga manumalyang flood control projects? Well, ito na yun, yung mga lumabas na kagad sa pagdinig, at syempre, yung mga pinasyalan ng ating presidente, yung mga na-inspect na niya, yun na mabibigyan namin talaga ng kaukulang pansin, uunahin yung mga yun. Well, this time, meron po kayong meeting ngayong araw. Well, abangan po namin yan kung ano magiging resulta sa inyong unang pagpupulong. Thank you, Rafi. Maraming salamat. Maraming salamat po, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magpapatuloy raw ang magkahiwalay na investigasyon ng Kamara at Senado kaugnay sa flood control projects sa kabila ng pagbuo ng Malacanang ng Independent Commission. Ang ilang kongresista may agam-agam sa ilang taong bumubuo sa komisyon o ilang taong bumubuo sa komisyon. Balitang hatid ni Mark Salazar. Karagdagan daw para sa pagbusisi sa mga maanumalyang flood control projects ang binubuong Independent Commission on Infrastructure o ICI ng Malacanang. Pero si House Public Accounts Committee Chairman Terry Ridon may agam-agam sa pagtalaga kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor ng komisyon. Marami hong mga sinabi si Mayor Magalong na una laban sa House Infrastructure Committee. Ang sabi niya una, ito po ay yung ayokong banggitin, no? Yung anti-moro pejorative na parang lokohan lang. Pangalawa, sabi niya nagmamaang-maangan po yung mga miyembro ng komite. Tapos pangatlo, ang sabi niya ho ay mga kriminal, yung mga miyembro po ng komite po na ito. Welcome naman para kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang ICI. Lalo't hindi lang flood control projects ang iimbestigahan. Hiling din ng senador, palawigin ang sumbong sa Pangulo website para isama ang lahat ng proyekto ng lahat ng ahensya. Ang detalye ng budget mula National Expenditure Program hanggang General Appropriations Act at lahat ng amyenda at nag-amyenda ng budget hanggang sa implementasyon. Pag-uusapan daw ng House Infrastructure Committee ang susunod na hakbang kapag gumalaw na ang ICI. Pero kung si Ridon ang tatanungin, dapat nilang tapusin ang sariling investigasyon. Magkaiba po yung mandato ng ICI at nito pong House Infrastructure Committee. This is an inquiry in aid of legislation. So, pwede po itong magtuloy-tuloy. Bukod sa sinisili pa ng Infracom ang mga proyekto sa Bulacan, nakapila rin ang mga proyekto sa Benguet at Davao City. Marami pa kung kailangan pag-usapan pa. So yung Benguet na pinantuhan po ng Pangulo kung saan siya ay nagsalita tungkol doon sa rock shed at tungkol po doon sa rock netting ay gusto rin po nating siyasatin. Very important and very timely po kasi na magpunta rin po roon kasi nga halos sa linggo-linggo hong nagbabaha sa Davao City ngayon. No? So I think very important to na maging bahagi po ng pagsisiyasat po ng komite yung usapin po ng flood control ng Davao City. Marami pa rin ani ang dapat sagutin ng mga diskaya, gaya ng bakit simula 2022 lang ang kanilang ibinubulgar na korupsyon. Kailangan din daw kompletuhin ng mga testigo mula DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ang kanilang testimonya na nagsasangkot sa ilang senador. Kung magsabi naman ng Senator Joel at Senator Jinggoy na gusto nilang magpunta sa House hearing, malaya po silang magpunta po roon at ibigay po ang kanila pong side. No? Pero hindi po natin sila pepwersahin. Kinukuha pa namin ang panig ni Senador Joel Villanueva tungkol dito. Pero sabi ni Senador Jinggoy Estrada sa GMA Integrated News, hindi niya kailangan dumalo sa pagdinig ng Kamara dahil mayroong sarili ang Senado at aabangan niya raw si dating DPWH Assistant DE Bryce Fernandez para gisahin sa kanyang mga paratang. Sa Huwebes itutuloy ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Inaasahan ang pagbabalik ng mga testigo kabilang si DPWH Engineer JP Mendoza na wala na sa House custody simula ng Biyernes. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagbaha at landslide ang naging resulta ng mga pag-ulan sa Luzon ito pong weekend dahil sa low pressure area at easterlies. Balitang hatid ni Bam Alegre.
kasunod ng malakas na pag-ulan. Rumagasa ang baha sa pababang bahaging yan ng Barangay Pico sa La Trinidad, Benguet. Kaya ang mga residente hindi makadaan sa kalsada na tila naging waterfalls na. Kwento ni Hughes Cooper John Rich Eluas Gomez, bumabaha talaga sa kanilang lugar tuwing malakas ang ulan. Pahirapan naman ang pagbiyahe ng ilang motorista sa Laguna dahil din sa malakas na ulan. Sa National Highway sa bayan ng Pila, bumagal ang daloy ng trapiko. Halos wala na kasi makita mula sa loob ng sasakyan. May tubig pa sa kalsada. Halos ganyan din ang naranasan sa bayan naman ng Paete, pati sa Pagsanhan. Sa barangay Pinagsanhan, may gumuho pang lupa mula sa isang ginagawang bahay dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Rumagasa naman ang kulay putik na baha sa ilang bahagi ng Mauban, Quezon. Pinasok pa nito ang ilang bahay. Ayon sa ilang residente, mas mabilis ang pagtaas ng tubig doon ngayon kumpara dati. Napuno naman ng tubig ang isang spillway sa Del Gallego, Camarines Sur. Dahil dyan walang madaanan patungong town proper ng Del Gallego ang mga residente ng 3 barangay roon. Bumagsak naman ang isang puno sa Daet, Camarines Norte dahil sa malakas na ulan at hangin. Patay ang isang babae at kanyang 13 anyos na pamangkin. Ayon sa investigasyon, magbubukas sana ng tindahan ng dalawa nang bumagsak doon ang puno. Tinamaan din ang ilang bahay at tricycle na malapit sa lugar. Ayon sa Pag-asa, low pressure area at easterlies ang nagpaulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon itong weekend. Muling nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila, ang binabantayang low pressure area malapit sa West Philippine Sea. Namataan niya ng Pag-asa 260 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Mababa na ang tsansa ng nasabing LPA na mag-iisang bagyo. Sa mga susunod na oras, posibleng lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility at mag-dissipate o malulusaw. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ng LPA ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Easterlies ang nakaapekto sa Cagayan Valley Region habang nasa o mas makakaasa sa maayos na panahon ang iba pang bahagi ng bansa pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Uulanin ng halos buong bansa ngayon pong araw. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisories sa Tarlac at ilang panig ng Nueva Ecija, Bulacan at Quezon Province. Tatagal po ang babala hanggang 11:33 ngayong tanghali. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Mainit na balita, naghain ng mga reklamong kriminal sa Office of the Ombudsman sa Mindanao si Davao City Acting Mayor Baste Duterte kaugnay sa pag-aresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso. Inirereklamo niya sina Interior Secretary John Vic Remulla, Defense Secretary Gibo Chodoro, National Security Advisor Eduardo Año, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Undersecretary Nicolas Felix T., mga dating PNP Chief na sina Romel Marbil at Nicolas Torre III, dating PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, Ambassador Marcos Lacanilao, Prosecutor Richard Anthony Padulyon at iba pang John Does. Kabilang sa mga isinampa sa kanilang kidnapping, qualified direct assault, usurpation of judicial functions at iba pa. Noong March 11, arestuhin si Duterte sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay sa kanyang war on drugs. Susubukan namin kunan ng pahayag ang mga inirereklamo ni Baste Duterte. Sa ibang balita, hulikam sa Bulacan, dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin. Ang motibo sa krimen, paghihiganti umano. Balitang hatid ni James Agustin. Binulabog ng sunod-sunod na putok ng baril ang bahaging ito ng Barangay Graceville sa San Jose del Monte, Bulacan, mag-alas 6 ng umaga ng Biyernes. Sa kuha ng CCTV, kita ang isang lalaki na nagpapaputok ng baril habang nakahiga katabi na nakatumba niya motorsiklo. Masdan na may isa pang motorsiklo sa tabi nito, kung saan nakahiga rin ang isang lalaki na tila humihingi ng tulong. Kumuha siya ng baril at pinaputokan ng lalaking nauna nakuna ng CCTV. Ang kasama naman ng lalaking tila humihingi ng restback, lumapit sa biktima at malapitan siyang pinagbabaril. Kinuha pa niya ang baril na daladala ng biktima. Sumulpot ang isa pang lalaki para tulungan ang sugatan niyang kasamahan. Itinayo ang motorsiklo at mabilis silang tumakas. Dead on the spot ang 35 anyo sa lalaking biktima na nagtamo ng hindi bababa sa 6 na tama ng bala ng baril sa ulot iba't ibang bahagi ng katawan.
Lumalabas po sa aming investigasyon na itong biktima po ay may kikitain na tao. Ngayon po, nung nandun na po sila sa lugar, yung kikitain niya pala ay isa rin sa mga suspect natin. Habang ang tatlong suspect natin ay nakaabang na po sa lugar, kaya po doon po nangyari yung pamamaril sa biktima. Unang naaresto ng pulisya sa isang ospital sa Santa Maria, Bulacan ang 41 anyo sa sugatang suspect. Nagtamo siya ng tama ng bala sa dibdib. Naaresto rin ang dalawa niyang kaanak na nagdala sa kanya sa ospital na ayon sa pulisya kasabot umano sa pamamaril. Itinanggihan ng mga suspect. Siyempre, dinala ko sa ospital kasi kamag-anak ko. Sabi niya, diretso tayo sa Santa Maria. Doon natin dalhin sa ospital. Doon lang ako sumunod sa asawa niya. Wala akong ibang Wala akong kinalaman na wala akong alam sa nangyari. Kalauna nahuli rin ang dalawa pang kasamahan nila. Isa ay nagsilbing lookout, habang ang isa pa ay nagmaneho ng motorsiklo papunta sa lugar. Ayon sa mga pulis, nakuha sa kanila ang 2 baril na kargado ng mga bala. Napadaan lang po ako nun, sir. Tapos tinawag po ako ng biktima. Yun din, patigil po ako. Nung napatigil po, bigla pong bumulusok yung mga gunman. Bigla po siyang pinagbabaril. Kaya napa-andar po ako palayo. Nagpasama nung sa akin si yung gunman. Pero hindi ko po alam na ganun po yung mangyayari. Ayon sa pulisya, paghihiganti ang nakikita nilang motibo sa krimen. Ang biktima raw kasi binaril umano ang isa sa mga suspect. 2 linggo na ang nakakaraan. Yung isa sa suspect natin, yung at large po, meron po silang alitan nitong biktima na kung saan binaril netong biktima itong suspect, ngunit hindi natamaan, kaya gumanti lang po itong mga suspect. Maharap ang 5 naarestong suspect sa reklamong murder, habang 2 sa kanila ay may karagdagang reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy namang tinutugis ang pulisya ang isa pang gunman na nakaalitan ng biktima at nakita sa CCTV na malapit ang nagpaputok sa kanya. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep sa ating mga motorista, may taas presyo muli bukas sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng Shell, Sea Oil at Clean Fuel, 50 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 10 centavos naman ang itataas ng presyo ng gasolina. May dagdag din na 10 centavos sa kada litro ng kerosene ng Shell at ang Sea Oil. Ika-5 sunod na linggo na pong nagtataas ang presyo ng diesel habang ika-4 sa gasolina at kerosene. Inihintay pang mag-anunsyo ang iba pang oil companies. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Bugalyon, Pangasinan. Chris, ano ang detalye ng mga pangyayari? Connie, tumutulong ang biktima sa kanyang kasama ng makuryente. Ayon sa mga otoridad, nagdidiskarga noon ng mga bakal na poste ng solar lights ang biktima at kanyang kasama gamit ang isang crane sa Barangay Poblasyon. Hinahawakan ng biktima ang mga bakal na poste nang aksidenteng sumabit ang crane sa isang high-tension wire. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Nagpapagaling naman ang kasama niyang nakuryente rin. Happy Monday mga mare at pare! Kanya-kanyang pag-convince ang new set ng coaches sa The Voice Kids para sa kauna-unahang 4th-year turner ng season. I'm just going to let you have fun at mananalo ka na ng The Voice. Ako kasi solo ako eh. So I know the experience. I know what it feels like to be on stage alone. Kung ang hinahanap mo ay mga techniques, I can teach you all that. Kung ano man yung mga piliin nating kanta, susubukan natin siyang hasain para talagang mapalabas mo yung emosyon sa bawat isang linya. Sa huli, ang napili ni Sofia Malyares ay si Coach Zach Tabudlo. Sa premiere episode kagabi, may new members na rin ang benkada ni na Coach Miguel at Paolo ng Ben & Ben, Team Believe ni Coach Billy Crawford at Jewel Squad ni Julian San Jose. May new twist din this season ng Blind Auditions, ang Coach Replay. Bibigyan ng chance na magpalit ng isip ang coaches after ng No Chair Turn audition. Isang pindot lang nila sa replay button, pasok na ang young artist.
Isang beses lang nila ito pwedeng gamitin for the entire season. Panoorin ang The Voice Kids, hosted by Ding Dong Dantes tuwing Sunday, 7:05 p.m. sa GMA. Nagpaliwanag si Senador Rodante Marcoleta kung bakit hindi niya nabigyan ang mga senador ng kopya ng sworn affidavit ng mga diskaya. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Connie, ayon kay Senator Rodante Marcoleta, walang ayusan o pag-i-edit sa sworn statement ng mag-asawang diskaya. Hindi raw niya trabaho na husgahan ang sworn statement na voluntaryong binigay ng mga diskaya dahil korte na ang huhusga nito sa tamang panahon. Inuna niya si Senate President Tito Soto dahil hinusgahan na niya ang sworn statement. Kaaway pa man din daw ng pamangkin niyang si Pasig City Mayor Vico Soto ang mga diskaya. Pinaliwanag din ni Senator Marcoleta na kaya hindi niya binigyan ng kopya ng sworn affidavit ng diskayas ang mga senador dahil Sunday ng gabi na niya ito natanggap at kinalunesan ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaya doon niya na ito sinabi. Alinsunod daw sa batas lahat ng ginawa niya. Nakausap niya rin daw si Secretary of Justice Boying Remulla noong linggo at sinabi nito na pwedeng ilagay ang mga diskaya sa Witness Protection Program at yun ang pinagbatayan niya kaya niya inirekomenda sa WPP ang mga diskaya. Kukumprontahin daw ni Marcoleta si Secretary of Justice kung bakit nagbigay ng pahayag na kailangan ng restitution muna na pinagbasihan naman ni SP Soto kaya hindi niya pinirmahan yung rekomendasyon para sa Witness Protection Program. Wala raw sa batas na kailangan ng restitution para mag-apply dito. Question din ni Marcoleta kung bakit hinayaan ni Senate President Soto na sa Camp Crame idetine si Bryce Hernandez ngayong Senado ang may legal custody sa kanya at kondisyon para padaluhin siya sa Kamara na madalian at ligtas siyang babalik sa Senado. Dagdag ni Marcoleta, Blue Ribbon Committee lang ang pwedeng magtalaga kung saan ide-detain ang isang witness na cited in contempt. Si Marcoleta pa ang chairman noon at hindi man lang daw siya kinonsulta ni SP Soto. Gusto raw niya na panatilihin ang integridad ng Senado. Connie? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Sa kuha ng doorbell camera, kita ang tatlong bata sa tapat ng isang gate sa San Pedro, Laguna. Maya-maya, dumating ang kapitbahay nilang babae. Kinausap ang tiyuhin ng isa sa mga bata na ka-video call nila. Sunod na dumating ang kanyang asawa. Tinulak niya ang isang bata. Kinutusan at sinipa ang isa pa. Inireklamo na sa barangay ang pananakit ng lalaki. Depensa ng lalaki, ipinagtanggol niya ang asawa at anak na nakikipagtalo sa mga bata. Aminado siya sa mga pananakit at handang humingi ng tawad. Ang mga kaanak ng mga bata, desidido siyang ihabla. Nakatakdang magharap ang mga sangkot sa barangay ngayong araw. May tigil pasada ang ilang transport group ngayon pong linggo bilang protesta naman sa umano'y malawakang korupsyon sa gobyerno. Ayon sa grupong Manibela, sa September 17 hanggang September 19 sila magtitigil pasada. September 18 naman ang transport strike ng grupong Piston. Bukod sa malawakan umanong katiwalian sa gobyerno, ipoprotesta rin daw ng Piston at Manibela ang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Metro Manila Development Authority, makikipag-ugnayan sila sa DOTR, LTFRB at sa mga lokal na pamahalaan sa NCR para hindi maapektuhan ang mga commuters sa mga araw na may tigil pasada. Babantayan daw ng ilang mambabatas at ilang grupo ang gagawing investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa maanumalya umanong flood control project sa bansa. Ang Senate minority may mga kondisyon din bago nila suportahan ang ICI. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Nakitaan daw ng conflict of interest ng minorya sa Senado ang binuong miyembro ng ICI o Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa mga questionable flood control project. Tanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, maipapangako ba ng mga nasa ICI na hindi sila tatakbo sa national position sa 2028? At kung tatakbo ay gagamitin bang alas ang pagiging miyembro ng komisyon? Aniya, susuportahan lang ng minority ang ICI kung ang mga miyembro nito ay walang
bahid ng politika at walang koneksyon sa malalaking negosyo. Ilan daw kasi sa mga ini-interview na sinasabing credible na personalidad ay parte raw ng conglomerate at nagtatrabaho sa mga oligarch o mayayamang may sari-sariling interest. Hindi pa malinaw kung sino tinutukoy rito ni Cayetano. Ang minority leader naman sa Kamara na si 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan, babantayan daw ang trabaho ng ICI para matiyak na hindi lang sa mga report at rekomendasyon matatapos ang investigasyon, kundi dapat may managot at makulong. Nagpahayag naman ng suporta kay Magalong ang Quezon City Local Government. Kasama ni Magalong si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa grupong Mayors for Good Governance. Buo raw ang tiwala niyang malaki ang may tutulong ni Magalong sa investigasyon at pagbibigay linaw sa papel ng LGU sa kalakaran sa flood control projects. Handa raw makipagtulungan ng Quezon City LGU sa ICI. Sabi naman ng grupong Right to Know, Right Now na nagsusulong ng freedom of information, dapat maging transparent ang ICI at isa publiko ang mga makukuha nila sa investigasyon. Matapos ang ICI, inaabangan din daw nila ang pahayag naman ng itatalagang susunod na ombudsman dahil mahalaga raw na maging katuwang ito ng ICI. Parang ating last line of defense in graft and corruption is the ombudsman. They should remain independent but they should cooperate and coordinate. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Tinangay ng rumaragasang tubig ang isang tulay sa Manay, Davao Oriental. Cecil, may naiulat bang nasaktan sa insidente? Rafi, mabuti na lang at hindi pa nakalapit sa tulay ang mga residenteng tatawid sana roon. Sa kuha ng uploader, tila nilamon ng kulay putik na agos ng tubig ang footbridge sa barangay Taukanga. Wala nang nagawa ang mga residente kundi pagmasdan ang pagtangay sa tulay. Kaya ang mga residente humahanap muna ng ibang madaraanan para makapunta sa kabilang bahagi ng bayan. Tumaas ang tubig sa ilog dahil sa pagbaha sa lugar. Nakaranas din ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Davao City. Sa Barangay Mintal, tumirik ang ilang sasakyan. Pinasok naman ng tubig ang ilang bahay at gusali, kabilang ang isang halfway house na para sa mga pasyente sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa Bacong Negros Oriental naman, sinira ng baha ang tubo ng tubig sa Barangay Liptong sa bayan ng Bacong. Problemado tuloy ang mga residente dahil apektado ng pagkasira ng tubo ang supply ng kanilang inuming tubig. Sa Barangay Santa Cruz Viejo sa Tanhay City, na-stranded ang ilang motorista sa spillway matapos umapaw ang tubig mula sa Nagsala River dahil sa pag-ulan. Walang naiulat na pinsala dahil sa baha. Ayon sa Pag-asa, low pressure area ang sanhi ng pag-ulan sa Negros Island. Pinaghahanap ang isang lalaking nagpakilala umanong NBI agent para mambiktima sa investment scam sa Iligan City. Base sa reklamo ng Amerikanong complainant, hinikayat siyang mag-invest sa isang agricultural product ng suspect. Pero scam daw pala ito. Nakipagkita pa raw siya ng isang beses sa suspect na may kasamang mga armadong lalaki. Kinumpirma naman ng ilang witness na nakikita nila ang lalaki na may suot na uniforme at badge ng NBI. Ayon sa NBI Iligan District Office, hindi nila lehitimong tauhan ang lalaki o ng anumang uniform service. Patuloy pa siyang tinutugis, pati ang kanyang mga kasama. Mahaharap ang lalaki sa reklamong paglabag sa Article 177 ng Revised Penal Code o Usurpation of Authority. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang biktima. Victory sa kanyang professional wrestling debut ang star ng Encantadia Chronicles Sangre na si Rocco Nasino. Sa introduction, obvious na underdog si Rocco pagdating sa laki ng kalaban na si Jimbro Tiago. Binuhat, tinulak, at nabalibag niya si Rocco with ease. Kahit David versus Goliath man ang eksena, hindi nagpatinag ang kapuso actor. At ang kanyang winning move, isang picture-perfect frog splash laban kay Tiago. Present at #1 cheerleader ni Rocco ang wifey na si Melissa Goying. Battled and bruised man si Rocco sa pro debut, worth it naman daw dahil dream come true para sa kanya ang panalo. Ito na ang mabibilis na balita. Nabalot ng makapal na usok ang bahagi ng Happy Land sa Barangay 105 sa Tondo, Maynila.
dahil sa sumiklab na sunog nitong Sabado. Inabot ng linggo ang sunog. Nasa 1,000 residente ang apektado habang 3 ang naitalang sugatan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Pahirapan ang paglikas sa mga residente dahil masikip ang mga eskinita sa lugar. Sa gitna ng trahedya, binato umano ng bato ang isang volunteer fire truck kaya't nabasag ang salamin nito. Hindi patukoy ang salarin. Wala pang inilalabas na impormasyon ng BFP sa posibleng pinagmulan ng apoy. Arestado ang 5 lalaki matapos maaktuhang nagnanakaw ng mga kable ng telco sa bahagi ng Quezon Avenue sa Quezon City. Sa ulat ng Super Radio DZBB, sinabi ng pulisya na 13 tao ang nakita nilang nagsasakay ng malalaking kable sa isang closed van. Pumaripas daw ng takbo ang 8 iba pa. Nakuha sa kanila ang mga kable na nasa 250,000 pesos ang halaga. Gayon din ang bolt cutter, lagari at kadena na ginamit para putulin ang mga kable. Depensa ng mga naaresto, pinahakot lang sa kanila ang mga kable at hindi raw nila alam na nakaw ang mga yon. Patuloy na tinutugi sa mga nakatakas nilang kasamahan. Sasampahan ng reklamong theft at paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act ang mga suspect. Sa mga customer po ng Maynila, may dagdag singil sa inyong water bill mula Oktubre hanggang Disyembre. Bawas singil naman po sa mga customer ng Manila Water. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, dahil po ito sa inaprubahang Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA para sa 4th quarter ng 2025. 40 centavos ang dagdag singil sa Maynilad customers na kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan. 1 peso at 53 centavos naman sa mga 20 cubic meters ang konsumo kada buwan. Habang mahigit 3 pesos naman kung 30 cubic meters ang konsumo. Sa Manila Water customers naman, 64 centavos ang mababawas sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan. 1 peso at 43 centavos naman sa mga 20 cubic meters ang konsumo kada buwan. At halos 3 pesos ang bawas sa 30 cubic meters na konsumo. Hindi naman apektado ang water bill ng mga naka-enhanced lifeline rate. Sila ang mga low-income consumer na hindi lumalampas sa 10 cubic meters ang nagagamit na tubig kada buwan. Ang FCDA ang sinisingil sa mga consumer dahil sa nagbabagong palitan ng piso sa foreign currencies. Pambayad po ito ng mga foreign loan o utang ng mga water concessionaire para mapabuti ang serbisyo sa tubig. Biyaya ng lawa. Sandamakmak na tawilis po ang nahuli ng ilang mangingisda sa Taal Lake sa Talisay, Batangas. Kanya-kanyang hango sila ng mga tawilis ayon kay Hughes Cooper Weni Napa. Season daw talaga ngayon ang tawilis at ilang araw ng banye-banyera ang nahuhuli nila. Mga kapuso, para sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali po sa UScoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Gamitin ang hashtag UScoop sa inyong pong mga post at baka ma-feature ang inyong istorya sa aming newscast. Mainit na balita mula sa Pasay City Jail na ibalik na po sa Senado si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez kaninang umaga. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ernest Levanza, napagkasunduan yan sa Senate Legal Division. Bago yan, dumalo si Hernandez sa hearing sa Pasay Regional Trial Court Branch 112 para sa inihain ng kampo niyang petition for a writ of amparo. Sa sulat po ng kanyang legal counsel, sinabing umaasa sila na magiging patas sina Senate President Tito Soto at Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson. Wala pang desisyon ng korte tungkol sa inihaing petisyon ng kampo ni Hernandez. Ito ang GMA Regional TV News. Dead on arrival sa ospital ang isang binatilyo matapos tamaan umano ng kidlat sa Tigbawan, Iloilo. Kwento ng isa sa mga kasama ng 14 anyos na biktima, nag-aani sila noon ng palay nang bigla raw bumuhos ang malakas na ulan. Bagaman sumilong sila sa kubo, 7 sa kanila ang tinamaan daw ng kidlat. Ayon sa pulisya, 2 sa mga sugatan ang naiwan sa ospital. Payon ng Pag-asa, maghanap ng masisilungan at iwasang lumabas kapag kumikidlat.
Ninakaw ang kalis ng isang simbahan sa Bugalyon dito sa Pangasinan. Kwento ng Sacristan Master ng St. Andrew the Apostle Parish Church, nagtaka siya nang madiskubreng wala ang kalis mula sa kinalalagyan nito sa likod ng altar. Posibleng dumaan umano sa gilid na pinto ng simbahan ang kumuha ng kalis dahil hindi raw iyon isinasara sa hapon. Personal na pagmamayari rin daw ng kanilang kura paroko ang kalis at nagkakahalaga ng humigit kumulang 40,000 piso. Nag-iimbestiga na ang Bugalyan Police kaugnay sa insidente. Despite their busy schedules, hindi nalilimutan ng ilang Sparkle actors ang importance ng work-life balance. Paano nga ba nila na-achieve yan? Narito ang latest mula kay Mareng Athena Imperial. Kahit na busy sa tapings, endorsements, businesses, and sports, David Licauco squeezes in time for rest and relaxation para magka-work-life balance kasama ang mga kaibigan at mahal sa buhay. Minsan kasi you always want more, pero minsan nakakalimutan natin maging grateful kung ano na yung meron tayo. Diba? So, yun yung ginagawa ko ngayon, try to take a step back kasi ako yung type ng person na gusto ko pa. Ipinayo nga raw mismo ng parents ni David sa kanya na mag-take a break. Recently, nagbakasyon siya for more than a week. In Manila, working, traffic, and everything else, But in Siargao, it's different, It felt to me na I was close to humanity, to nature. Isa sa mga kasama niya ang Sparkle artist at kaibigang si Jay Ortega na na-enjoy rin ang island life. The vibe na parang ang sobrang kalma. Yung mga tao sobrang simple, sobrang simple ng buhay. Bukod sa work break, David shared na nag-invest siya ng property sa Siargao. Next year, yung project ko is magkaroon ng villa doon. Yeah, resort, parang ganun, resort. Ang PBB Celebrity Collab housemate at friend ni David na si Dustin Yu, na isa ring businessman, suportado ang kanyang bagong venture. Nasa planning stage pa lang siya. Kinikwento niya na yan sa akin. Sobrang na-excite siya. Ang dami na rin yung mga businesses na successful. And of course, this one naman, real estate. So for me, win-win rin yan. Gaya ni David, binabalanse rin ni Dustin ang oras sa showbiz at negosyo. May nugol nga raw si Dustin sa kanyang fusion resto. As of now, inaay ko mag-expand but na-hold kasi nga super busy. And then of course, I'll find time para magawa yun. Busy rin siya sa shooting ng horror film na ipalalabas sa December. Patapos na yung taping namin pero mas pinupulido lang namin yung mga action scenes, mga stunts. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpabaha ng katatawanan ang bagong addition sa Bitoy Multiverse na si Shala Dismaya sa Bubble Gang. Yung payong po ang gustong-gusto ko. Binili ko yung payong dahil may libre siyang kotse. Bakit? Magkano ba yung payong? 42 million po. 42 million! Your Honor, humarap na sa pagdinig si Shala na sa birth control pala ang topic. Pak na pak si kapuso comedy genius Michael V sa bawat litanya niya bilang si Shala. Siyempre, present doon ang kanyang abogado at pati na sina Senador Marcolecta at Senador Espada. Played by Betong Sumaya at Matt Lozano, naginisa na siya sa pagbili niya ng payong. Sa kanilang kulitan, tila nagparamdam ang maasim na si Mr. Asimo. On the road na muli rito sa Metro Manila ang Love Bus. Ang unang ruta ay mula Valenzuela Gateway Complex hanggang DSWD Central Office sa Batasan Hills, Quezon City. Ikalawang ruta naman ay mula pa rin sa VGC papunta namang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ngayong buwan, libre pa po ang lahat ng sasakay sa Love Bus na bumibiyahe mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Pagkatapos nito tuwing rush hour o mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi na lang ito libre sa general public. Mananatiling libre ang sakay ng mga senior citizen at persons with disability buong araw. Bukod po sa Metro Manila, umaarangkada na rin ang Love Bus sa Metro Cebu at Davao City. Plano pang palawakin ito ng pamahalaan.
Maaaring makita ang mga terminal at ruta ng bus o Love Bus sa Love Bus app. Sa gitna naman ng swimming trip ng isang grupo sa Talay Rizal, may naisip po sila na kakaibang trip. Bilang true-blooded Encantadix, fantasy to real life ang isa nilang paandar. Heto ang kanilang entry. Nais na katotohanan, magpakita ka para sa aking katanungan. Ano ang iyong katanungan? Ayan, no budget, no problem. Para sa magkakaibigang sina Jazz, Chard at Christine. Achieve na achieve ang batis ng katotohanan. All natural. Paalala, mga professional na eksenadora lang daw ang gumagawa niyan. Si Jazz na gumanap kasi bilang mukha, lubog litaw sa totoong swimming pool. Medyo malabo man ng tubig, malinaw namang nagustuhan ng netizens ang paandar. 1.3 million na ang views ng video. Trending! Kakatuwa. Galing. Mga pampag-good vibes yan. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.